Alright, mga kabatas natin. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Grace po, designated tagapagtanggol ka ba ng BICAM? Nakikita mo ba? Alam mo, Grace po, dalawa lang yan eh. Bakit siya yung tanggol ng tanggol? Tapos yung pagtatanggol niya naman, malayo sa hulog, no? Siguro tawa lang ng tawa si Martin tsaka si Saldi ko ngayon. Alam naman natin lahat, no? Huwag na tayo magkunwarian. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, ha? Ang may control po ng budget ng Pilipinas, hindi lang po 'to ng Kongreso, ha? Ang may control po ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin at si Saldi ko. Minsan nakakatawa si Grace po, no? Dalawa lang yung nakikita natin diyan, eh. Yung kumbaga gusto niya magpa-impress na siya yung may papel talaga, 'no? Eh, alam naman natin lahat na kayong mga senador sumunod lang kayo kay Martin, eh. Yan na rin yung budget, what Martin gets, what Martin wants, Martin gets. Pero kanino namumuhi ngayon? Namumuhi ngayon dito kay Grace po. Dahil siya yung naging designated na tagapagpaliwanag. Kahit walang tagapagtanggol ng mga kinatkong ninyo sa BICAM. Ang ganda ng ng trabaho mo, Grace po, no? Tagapagtanggol ka ng mga kinatkong. Sa'yo ngayon yung nagagalit yung tao, no? Sa'yo nagagalit. Hindi. Pero yung mga totoong may control ng budget, pakuya-kuya-kuy lang. Alam na, mas naniniwala kami kay eh. Tama naman yun, nabiyayaan siya. Pero ibig sabihin, iba po yung nabiyayaan lang, iba talaga yung nagkamal, di ba? Ito, kumbaga, buto lang yan eh. Buto lang yung hinagi sa kanila eh. Pinagtanggol na lahat. Samantalang yung mga totoong nagkakamal, yung totoong mayroong control, dehin bokiki. Sanay. Sanay na may nagtatanggol sa kanya. Alam nyo, okay lang yun na sa Kongreso, sa House of Representatives. Talagang yan, kada salita ni Martin, yung grabe magsipalakpak yung mga Grabe magsipalakpak eh. Hanggang ba naman sa Senado, Martin, meron kang mga alagad? No? Alagad. Grabe, okay lang kung alagad ka ng senador eh. Alagad ka pa ng congressman eh. Never pa po nangyari. Na sa buong kasaysayan ng Senado at HOR na mayroong sunod-sunuran ng mga senador dito sa Speaker of the House. Kahit po yung mga pinaka makakapangyarihan na nakilala kong Speaker of the House katulad ni Ramon Mitra at ni Jody Venecia. Ngayon lang po ako nakakita ng mga ng Senado na palasuko. Kaya po palitan natin yung mga yan. Huwag po nating iboto yung mga susuko lang din kay Martin balang araw. Correct kayo dyan. Nakita ko rito na malamang napangakuan niya ng posisyon after ng career. Opo, may pinag-uusapan na po ngayon na after ng 2025, willing siyang tumanggap ng cabinet position. Akalain mo nga naman, no? Wala ka halos silbi sa loob ng 6 na ilang dekada mo. Dekada ng senador yan eh. Okay. Si Nebriha po. Kilala niyo ba lahat si Nebriha? Colonel Nebriha? Yung pong pagkahulihan po ng MMDA, yun pong matapang doon na sumasagot sa lahat ng mga matatapang. Si Colonel Nebriha po yun. No? Ayan po. Ngayon po si Colonel Nebriha, pumalag na po. Hindi na rin po natiis ni Colonel Nebriha na yung ginagawang pagko-contempt ng Senado, ng Kongreso, HOR pala,
o ng partikular ng Quadcom. Dito po kay Wilkins Villanueva. Hindi, Colonel ba si Wilkins o General? Hindi ko na matandaan. Okay. So, may sinabi po si Colonel Nebria at iba pa po mga balita, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, General ba si, si Wilkins? Sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin to si Colonel Nebria. Alam nyo, hindi na po nakatiis, no? Si Colonel Nebria dahil po sa ginagawa pag-contempt. Ang sipag naman po ni General Wilkins na sino ba yung general? Si Wilkins o si Nebria? Nalito na ako. Ang sipag naman po niya, sumasagot po lahat. Tuwing nakikita ko po nag-guest si Nebria, hindi naman po siya naglulubay, no? Kinontempt po siya. Kinontempt po si General Wilkins dahil hindi po gusto yung sagot. Hindi po dahil sa hindi sumasagot, hindi nakikipagtulungan. Ayaw nyo lang yung sagot. Grabe naman kayo. Kaya po, ewan ko napakarami na pong retired general. Yan, si General De Leon, ito po si Captain Dado. Minsan gusto kong tanungin si Captain Dado, bakit kapitan lang po kayo? Mamaya nga, pag nagkausap nga kami niyan. Eto pala, nagsalita rin si Colonel Bato tungkol po kay General Wilkins. Sabi po ni Senator Bato. Excuse me po. Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give into your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished while you have a history of destroying this country. Yan po ang address ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito po kay Paduano. Kilala naman po natin si Paduano, no? Bakit sinabi po yan ni Senator Bato na may history si Paduano ng destroying this country? Kita niyo po, talagang mga hindi ako nagkakamali, mataas na pinuno ng ABB yan, no? Si Paduano. Hindi po, senador na siya ngayon. Siyempre, mas mataas yung senador kayo. Biruin mo, ngayon po baliktad Marami na po mga retired general, colonel, mga retired PMAers na very vocal na. Pero ito po si Nebria, hindi na po siguro nakatiis, no? Si Nebria po ay active na MMDA. Kung hindi ako nagkakamali, active pa yan, di ba? Okay, ito po yung sinabi niya, Mr. Congressman, there are men who live by a code. Makinig kayo kayo sa Quadcom. Mr. Congressman, there are men who live by a code. My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ganyan pala yung nila, no? Yung mga honorable. Kaya po bigla ko lang naalala si General Angelo Reyes, di ba? Pinahiya ni Trillanes doon sa Senate hearing. Di ba anong ginawa ni General Angelo? Kung yung honor, eto pala yun, yung honor, no? My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ngayon, mas nauunawaan ko na kung bakit nagpatiwakal si Angelo Reyes. Kung yung honor niya ay winakasan na nito ni Trillanes sa Senate hearing. No?
Pero ito po, kita nyo, dating mga ano to, mga kalaban ng pamahalaan. Sila po yung mga mahilig mag-contempt. Sila yung mahilig magpakulong. Sa isa pa, sa Committee on Good Governance naman, di ba? Ang nagpakulong kay Attorney Lopez. Ito naman si Franz Castro na kasalukuyang convicted bukod sa involvement niya sa Makabayan Black. Okay, tuloy natin. D.G. Wilkins has repeatedly risked his life for our country as a police officer and a PDEA officer. And you, Mr. Congressman, where do you stand? What code do you live by? Have you fought or for or against our country? Just because you can't handle the truth, you will already cite him in contempt. Yan po ang pahayag ni Edison Bong Nebrija, dating kernel at ngayon kung hindi po akong nagkakamali ay nasa MMDA. Siya po yung mga pinakamatapang na nanghuhuli sa MMDA. Mga active po sa serbisyo to, no? Kasalukuyang pamahalaan, hindi na po nakatiis sa ginagawa nyo, contempt dito, contempt dun. Talagang kahit po ma-rest na yung kanyang malamang matanggal na to sa MMDA. Alam niyo naman, mga pikon yung mga tao na to. Lahat ng kumakalaban sa Quadcom, pinaparusahan. Malamang ito si Nebrija. Matapos na rin ang pamamahala nito sa MMDA. Pero, sabi niya nga, my honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ibig sabihin, hindi na nyo talaga matiis. Tinitake niya yung risk na pwede na siyang tanggalin sa MMDA. Anytime, dahil po dyan. Sa pakikiisa niya. Lahat po sinasagot ni Wilkins. Pag hindi nyo kursunada, alam ko po yung mga kinokontempt, yung hindi ka nagpa-participate. Nung araw sa Senate hearing, meron lang po sinasabi yung mga tao ron. Ano yung sinasabi nila? I cite my rights against self-incrimination. I invoke my rights against self-incrimination. Hindi nga siya nag-invoke ng kahit na anong rights. Pero meron po silang karapatan na manahimik kung ayaw nilang sagutin. I invoke my rights. Ngayon, di na nga natin naririnig yun . Kahit sumasagot, nagsisinungaling ka. Ikukontempt kita. Putang. Ba't hindi kayo ganyan katapang kay Duterte? Tatayuan kayo ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, putya, kung hindi nyo ako pakikinggan, aalis na ako. Grabe tong Quadcom na to. Isa pang balitang Quadcom bago tayo pumunta rito sa kay Grace po. Si General De Leon, ang dami pong sinasabi ngayon ni General De Leon. Ito po, speaking of Quadcom, ito po ang balita na ABS-CBN. Pinag-aaralan ng House Quad Committee kung irerekomendang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa nagpatupad ng drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Alam nyo, matapos mong akusahan si Pangulong Duterte na siya yung center ng criminality, drug, siya yung mukha. Grabe, no? Sabi ni Akop, si Duterte daw ang mukha ng illegal na droga. Binabasa ko yung mga comment nyo nung topic natin yan kanina.
Siya yung mukha ng kriminalidad. Tapos marami siyang pinagpapatay dahil sa droga, mga ano, 'di ba? Kayo rin na nagsasabi na marami siyang pinapatay ng mga inosenteng mga user lang. Eh kung sandamukal po ang Lemuel Susi, thank you very much sa 2 euros. Eh kung sandamukal po yung pinapatay at natakot po, marami po natakot, yan po ang katotohanan. Kailan lang yan eh. Hindi naman naganap yan 20 years ago para hindi namin matandaan. Kailan lang po yan. Si Duterte pa ang drug lord, kaya daw kinatay ni Duterte to eliminate competition. Kung drug lord po si Duterte, sabi nung isang nag-comment sa inyo, at pinatay niya yung mga adik, sino pa pagbebentahan niya? Kung ineliminate niya, maski yung mga adik, kanino pa siya magbebenta ng droga? Yan po ang pinaka-imposible talagang akusan niyo. Pinuno ng kriminalidad daw si Duterte. Ibig nyo sabihin, sasaktan niya yung mismong business niya kung talaga siya yung drug lord? Bakit? Ikalawang tanong, presidente na siya, mangangamuhan pa siya sa mga drug lord? Ibig nyo sabihin, bilang presidente, pagtatanggol niya na, kung gustong magkamal ng pera ni Duterte, bilyon-bilyon po, daang bilyon po ang pwedeng nakawin ng presidenteng matalino. Eh yung mga bobong presidente nga, nakakapagnakaw eh. Ang tali-talino ni Duterte, kaya lang wala sa ugali niya eh. Nakita niyo yung lifestyle, oh. Pakita nyo lang po yung lifestyle, makikita nyo po kung magnanakaw ang isang tao. Kung yung dati ka lang naka-tricycle, o gimmick lang siguro yan na nagta-tricycle. Tapos biglang ikaw ay may mga bag na ng mga nagagandahan bag at nagmamahalang mga bag. Lahat ng uri. Dinaig pa si Pacquiao eh. Si Jinky Pacquiao, isang brand lang yata eh. Dati ka nagta-tricycle, tapos biglang may mga bag ka na ng mamamahalin. Lifestyle po yan. Nakita nyo bang lifestyle ni Tatay Digong? Yan ba, drug lord? Naknang po pa. Hindi pa siguro kayo nakakita ng drug lord. Huweteng lord lang po siya. Big time na. Huweteng pa lang yun. Drug lord pa kaya? Mga simpleng, bakit po, no? Bakit po kinakailangan na paghinalaan nyo na drug lord si Tatay Digong? Di kung wala na nagdodroga nung panahon ni Tatay Digong, di pinatay niya yung sarili niyang negosyo. Mga ugok talaga itong mga to. Ngayon, despite ng akusasyon, ano sinabi? Pinag-aaralan ng House Quadcom kung ire-recommenda samahan. Ibig sabihin, in-announce nyo na siya yung drug of all drug lord o kung ano pang krimen, siya yung sentro ng krimen ng Pilipinas. Wala kayong balak sampahan ng reklamo? Anak ng tinapay naman. Yan po ang pagpapatunay na yung ginagawa nyo ay hindi naman totoo yung sinasabi nyo. Saan ka nakakita? Siya na yung pinaka-mastermind ng lahat ng krimen. Mapadroga, mapapogo at kung ano-ano pang krimen na pagnanakaw. Ha? Tapos, hindi nyo ire-recommendang sampahan ng kaso? Anong gagawin? Tutungangaan? Pucha, hindi ka panipaniwala. So, ibig sabihin, kung ayaw nyo sampahan ng reklamo, paninira lang yan. Tinitiyak nyo lang na wasak ang pamilyang Duterte para hindi manalo si Sara sa 2028. Hindi naman si Duque yan eh. Naaangal na, winarak nyo na kami! Hindi po. Duterte po yan. Papala, gaganti. Baka nakalimutan nyo, tignan nyo, sa dami ng supporter ni Duterte. Sikat pa rin. Sa inyo hindi naniniwala. Kayo ang lumalabas na sinungaling. Puta, drug lord ba yun? Pinagkakatay nga lahat.
Yan ang pinaka-imposible nyo sinabi. Sa lahat. Pinaka-imposible. Okay. Punta po tayo rito sa napakagaling. Alam niyo po si Grace po, nung bago po sa politika yan, puta, pang presidential yan, di ba? Ang tataas na rating yan. Pang-president yan. Kaya nga tumakbong president yan. Unti-unti. Ang tao kasi, no? May mga tao, lalo na yan, anak ng artista, sikat, pangalan, anak ni FPJ po, tapos anak ni Susan Roses, kapatid ni BBM, chismis lang. Chismis lang. Naririnig ko yan nung bata ko eh. Yung anak, ang kwento nga ng nanay ko, hindi pa to eh. Si ano pa eh, yung mas bata. Yung, ano pangalan? Cheryl Cruz pa. Cheryl Cruz. Yan si Cheryl Cruz. Kapatid yan ni Bongbong. Kasi asawa ni Marcos. Yan, mga chismis nung araw. Pinaampon lang kunwari. Yung pala, si Grace po pala. Anyways. Alam nyo po, merong mga tao na sa bigla sikat. Parang si Tulpo. Puta, nakapapanahal yan. Ano yan, di ba? Mr. Ano tayo? Anong tawag diyan? Yung magsisinungaling, anong test yun? Mahilig yan. Ma-epal yan si Tulpo nung bago eh. Sikat na sikat eh. Ngayon, Dehin Bukiki na rin. Ganyan po. Sa mga hindi po nakaalala ng kasikatan ni Grace po, ganyan po siya kasikat. Lie detector. Ganyan po kasikat si Grace po noon. Kaya nga tumakbong presidente yan eh. Talo eh. Okay. Alam mo, naaawa ko kay Grace po. Halatang halata naman na ini-enjoy niya yung moment niya. No? Halatang halata na lahat ng kapalpakan ng BICAM, alam ng tao, hindi pa siya yung dating chairman ng Finance Committee. Dati kasi last year ang chairman si ano pa eh, si Angara pa. Hindi po ganyan ka-epal si Angara. Ngayon siya ang sumasagot ng lahat eh. Bakit zero yung budget ng PhilHealth? Talaga, utak mo yan? Grace mo, ikaw ang nakaisip na i-zero yung budget ng PhilHealth? Ikaw ang nasunod, Grace po? Sa pagbabudget ng Pilipinas, ikaw? Iba po yung epal, iba po yung totoo. Alam nyo kung sino po, re-real talk na natin. Nasabi na po ni BP Sara yan eh. Ang may control ng budget ng Pilipinas, 2 tao. Naroon sa BICAM. Si Saldico at siyempre si Martin Romualdez. Ngayon po, nakita natin mas kapanipaniwala. Ano si Grace po? Epal lang po yan. Sa tingin nyo ba ka? Dati na pong nagkakaltas at nagdadagdag yung BICAM. Ngayon lang naman yan si Grace po naging chairman eh. Pero natutuwa siyempre si Martin tsaka si Saldico o wala na silang pakialam. Sanay na sila eh. Wala kaming pakialam diyan. Basta kami mamimigay ng ayuda. Di ba? Ano po ang sabi ni Grace po? Paano niya pinagtatanggol? Pinagtatanggol niya po eh. Pinagtatanggol niya itong kinaltas zero. Zero ang PhilHealth. Kaya lang wala sa hulog yung pagtatanggol ni Grace po. Ano yung sinabi niya? Bakit siniro yung PhilHealth? Ang sabi ni Grace po, para daw magtanda o bigyan ng leksyon. Bibigyan mo ng leksyon? Teacher ka ba? Ba't bibigyan mo ng leksyon yung teacher ka ba? Anak ka ng tatay mo. Bibigyan mo ng leksyon ang pagsasapirin mo ang pagbibigay ng leksyon, may nakita kang maling ginagawa, tanggalin nyo yung pinuno ng PhilHealth. Bakit hindi nyo nirekomenda na tanggalin yung PhilHealth?
Hindi tatanggalin yan. Bakit? Umuoo eh. Kukunan ka namin ng budget. Opo. Lahat ng umuopo, hindi tatanggalin. Sinibrehan, delikado. Pag nabalitaan natin na tinanggal na si Nebreha, putya dahil yan sa sinabi niya kay Wilkins, suporta niya. Umuo, sabi tatanggalan namin ng budget yung PhilHealth. Opo, sige po, tanggalan niyo. Yun yung point ko no. Hangga't nakikisama yung mga yan, hindi tatanggalin. Pero bakit magsasaper? Gusto mong turuan ng leksyon, bakit mo isesiro yung budget? Ikalawang tanong, wala ka bang alam sa batas na nilalabag mo? Nagsabi na yung kapwa mo senador. Dito po makikita kung may boto si Senator Chis, waiter Escudero o totoong waiter ka lang. Nagsabi yung senador namin dito sa Taguig na si Pia Cayetano. Ano sinabi? Labag sa batas yan. Dahil 80% ng tax, ng syntax, dapat dalhin sa PhilHealth. O ngayon, saan mapupunta yung 80% ng syntax? Hindi kaya sagutin ni Grace po yan. Tuturuan niya lang ng leksyon eh. Ikaw ang tagasagot. Wala ka namang kinalaman dyan. Ikalawa, halos mangiyak-ngiyak si Angara. DepEd, kinaltasan ng 10 billion sa computer program. Nakaalat po yung 10 billion na yun, pambili ng computer ng mga estudyante. 10 billion. Kinaltasan po ng BICAM. Siyempre, pumalag si Angara. Bakit naman kakaltasan? At lahat ng tao pumalag. Mas importante pa yung ayuda kaysa sa mga estudyante na nangangailangan ng computer. Lahat nagsasabi, kulela tayo sa pagdating sa education. Hindi, 12 billion yung kinalta sa buong DepEd. 10 billion sa 12 billion na yun para sa pambili ng computer. Okay, may 2 billion pa sa iba, kinaltas. So all in all, 12 billion. Yung 10 billion, pambili na ng computer yun, direkta. Ano katwiran ni Grace po? Ikaw ang nangangatwiran, hindi ka naman, wala ka namang alam. Eto po, lalo mananakit ang tok-tok nyo eh. Ang sabi ni Grace po, 2025 DepEd budget is still tops 2024 level. Sabi ni Grace po, malaki pa rin naman yung budget nyo eh. Katunayan, mas malaki pa yung budget nyo noong 2024. Ha? Ang inaangal specific. Walang pambili ng computer. Yung pambili ng computer, naka-specified yun. 10 billion, pambili ng computer. Yung 2 billion, di ko alam kung saan galing. Pero kinaltas pa rin. Yun yung inaangal. Paano pambili? Hindi ka po pwede na maghagilap ng pera para ibili mo. Tinanggal mismo yun, yung mismong budget para bumili ng computer. Pag ikaw secretary ka ng DepEd, hindi ka pwedeng kumuha sa ibang budget. Nakaalat na yan lahat. Kita nyo kung gaano kahina utak na itong mga troll. Ha? Dapat lang doon mo tanungin ni Piatos. Wala nang katotoran, no? Basta ang inutos dyan sa mga ganyan siguro mga itsura ng mga troll. Ano bang gagawin natin ngayon? Basta i-promote nyo lang Piatos. Galitin nyo lang sila Badong at yung ibang vlogger sa kapapiatos. Walang katotoran, no? Ang layo ng pinag-uusapan, doon daw tayo magsumbong sa Piatos. Doon ka magsumbong sa Piatos. Kaya mababagal mag-type yan. Hindi ko po kinakantsawan yung mga PWD. Ha? Ito po mga kinakantsawan ko. Yung kayo mga PWD, pinanganak kayo, hindi nyo po sinasadya yan. Ito po, sinadya nila na humina ang utak. Anong paliwanag yan, Grace po?
Dapat hindi na umangal si Angara dahil mataas naman ang budget nila ngayon. Yun nga inaangal, specific eh. Pambili ng computer, tinanggal nyo. Ano pa, bibili ng computer? May sagot pa si Grace po dyan. Saan na ba yun? Ayan, no? Under the BICAM approved GA, the department suffer 12 billion, di ba? Budget cut. Po, Uchers, ayan. Funds are still available for the purchase of computers and the overall budget of DepEd increase. Sabi ni Grace po, meron pa rin namang pondo para bumili ng computer. Oo, hindi naman po sinabing tinanggal nyo yung pambili ng computer. Kinaltasan nyo ng 10 billion. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Sabi ni Grace po, meron pa naman kayo pambili ng computer. Ha? Pero meron pa nga, konti na lang mabibili dahil kinaltas nyo. Actually, hindi naman ikaw nagkaltas niyan. Huwag kang umepal na sa'yo galing yan. Di mo nga alam yan. Ikaw, designated na tagapagtanggol ng mga kinatkong ng BICAM. Yun lang ang papel mo. Huwag ka nang umepal na parang may kinalaman ka dyan. Mas naniniwala kami kay BP Sara. Dati na may katkungan, ngayon ka lang naging chairman, Grace po. Akala mo naman, ikaw ang nagkatkong ng lahat. Tuwan-tuwa lang sa'yo yung mga pinagtatanggol mo dahil kukuya-kuya-kuy lang yung mga pinagtatanggol mo. Ito po ang malupit. Nagdagdag na naman ng unprogram. Papaliwanag ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin ng unprogram. Ha? Ngayon, ang unprogram funds po natin, 531. Ibig sabihin, may mga nakalaan po yung 531 na yan sa iba-iba sana. Nilagay na lang sila sa unprogram fund dahil kulang po yung budget. Ha? Bakit ka nagbabudget ng kulang? Ang tawag po dyan ay deficit budget. Buhat po nang umuputo si Marcos, deficit budget na tayo at palaki ng palaki ang deficit. Ibig sabihin, nagbabudget po tayo pero hindi sapat yung kinikita ng pamahalaan, deficit. So saan po kukunin yung pang unprogram funds na yan? Kukunin po yan sa mga mapagbebentahan ng kung anong bagay sa Pilipinas. Benta ng ginto, benta na, kasi walang pondo eh. No? Unprogram, ilalagay ka, kunwari ikaw, hindi ka malapit sa amin, unprogram yung pondo mo. Iba pa po yung mga kinaltas outright. Halimbawa, yung 10 billion, huwag ka na munang bumili ng maraming computer, konti lang muna. Ito lang ang budget mo. Pero ang malupit, AKAP meron, pwede namang wala. Iba pang ayuda meron, pwede namang wala. Yung DSWD na laging may bagyo, laging pumuputok ang lindol, puta, pumutok na ang lindol. Yun na talagang sakuna. Sabi ni Badong, pumutok na ang lindol. May budget ba tayo dyan? Wala. Ay, kinaltasan pala, in fairness. Kinaltasan. Magkaning kinaltas sa DSWD? Kulang na nga. Alam nyo ba inaangal? Ang inaangal natin ni Bongbong, kasi kaya nagkakamot, wala na tayong pondo. Ano pa lang? November pa lang. Wala na raw pondo no pang... Yun po ang pinakamasakit na maririnig mo sa presidente. Ang ngalang ka na wala na tayong ipantutustos. Never ko narinig yan kay Duterte. Pandemya yung binaka natin kay Duterte. Ang lagi ko lang naririnig, Dominguez, hanapan mo ng pera to. Dominguez, hanap ka ng pera, bumili tayo ng pan-injection. Dominguez, hanap ka ng pera, bigyan mo na ayuda yung mga tao.
Putya dito, naririnig na lang. Despite ng sangkatutak na programa ni Duterte. Yan po. Kaya po kinakailangan natin. Ngayon po, 531 billion ang unprogram. Ibig sabihin, hinihingi po yan ng gobyerno ni Marcos dahil may paggagamitan yan. Nilagay sa unprogram, tapos tinaasan ng sobra yung DPWH. Bakit po? Bakit po sobrang taas ng DPWH? Kasi hindi makita yung mga flood control. Oh, tignan nyo yung katwiran na Grace po. Bakit siniro yung budget yung ano? Bakit siniro yung yung PhilHealth? Kasi palpak yung namumuno sa PhilHealth. Eh kung hindi makita yung flood control project, okay ba yun? Hindi ba palpak yun? Hindi ba makita? O kung ako yun, hindi nga namin makita kung saan nyo ginagastos yung flood control, babawasan namin kayo. Dito po, baliktad ang gobyerno. Hindi namin makita yung flood control project nyo, dagdagan namin para makita namin. Puta, grabe. Alam nyo na kung bakit paborito nila yung DPWH. Diyan lang po natin tinatalo yung ibang bansa. No? May nakita ko lang. US, puta, 1 linggo lang. Yung sira-sirang kalsada, gawa na. Japan, 1 araw lang, gawa na. Pilipinas, hindi pa sira. Binubutas na para makagawa uli ng panibagong. Diyan po natin talo yung Diyan po natin talo yung mga mayayamang bansa. Tayo lang ang tanging bansa na gawa pa yung kalsada, binubutas na para Putya, alam nyo, dumadaan ako sa Subic. Ang tagal na nung mga kalsada sa Subic, panahon pa ng Amerikano. Alam niyo panahon pa ng Amerikano, kailan ba sila nawala? Yung US base, kailan natanggal? 1991. Alam ko wala pang ginawang major na mga ano dyan sa loob ng Subic. Yan pa rin . Biruin nyo, 1991 pa yung mga Amerikano, gumagana pa rin lahat ng mga pinatayo nilang kalsada dyan. Sa atin, 3 taon lang. Bakit? Another budget na naman . Hanggang 3 taon lang dapat tumagal yung Yung iba, matitibay, winawasak. Yung iba talagang pahid na lang, pinahira na lang na semento . Wasak agad . Ibang uri dito sa Pilipinas, nire-rewardan natin. Bakit may baha? Kasi binangga yung flood control. Binangga? Bakit may baha? Na-overwhelm yung flood control . Puta, sa 1 taon lang to sinabi . 1 taon, 2 katwiran ni BBM kung bakit malakas matindi ang pagbaha. Binangga ng barko, yung isa naman na-overwhelm, wala tayong magagawa, na-overwhelm . At dahil dyan, premyo, dagdagan ng DPWH. Again, bawal na naman yan. Bawal po sa saligang batas. Malinaw po sa saligang batas. Ito po, pinaglalaban na namin nung estudyante pa kami. Malinaw na nakalagay doon. Number 1 budget priority ayon sa 1987 Constitution. Ang number 1 dapat na budget, DepEd, education. Ang question pa namin, indirectly nun. Kasi sinasabi namin, mas mataas yung pagbabayad natin ng estudyante ko. Mas mataas pa sa DepEd. Pero actually, mataas talaga yung DepEd. Pinakamataas talaga. Kaya lang, ang katwiran namin, mas mataas pa yung binabayad nating utang. Binabayad natin sa utang kaysa sa DepEd. Ngayon, direkta . Mas mataas na yung budget ng DPWH . Ibang uri, no? Ibang uri talaga tong gobyerno natin. Maninigas ka na lang sa galit. Kaya, grabe. It took BBM
less than 3 years para wasakin yung lahat ng mga pangarap ng mga Pilipino na paunlad na tayo nung panahon ni Duterte. It took him less than 3 years para lahat ng mga, may napapanood ako ngayon, mga mukhang mayayaman to, hindi po typical na Duterte supporter. Ano sabi niya? Naiiyak sila eh. Kasi yung mga mayayaman, di kotse yung mga yan. Naiyak daw sila halos nung mula NLEX hanggang Alabang nung nagbukas po yung Skyway panahon ni Duterte. Yun yung naging tuntungan nila eh. What you took then, kasi Inglesero eh. Hindi lang ganito ang pagsasalita na English. What you took 3 years to traverse. 3 hours pala, 3 hours. From NLEX to Alabang. It only took you 30 minutes nung nagbukas yung Skyway. Tindi, no? Si Duterte daw po ang may pinakamaraming infra project. Kaya ko questionin nyo na eh, no? Bakit? Bakit nyo ginaganyan yung mga Duterte? Why? Hindi nila deserve. Ang daming binigay sa atin ng mga Duterte. No? Ang daming binigay. Paglilingkod. Nakita nyo ba si Duterte? Napakasimpleng tao. Para akusahan nyo pa ng sentro ng krimen. Lalong-lalo na po yung drugs. Inaakusan nyo kay Duterte, siya yung grabe. Ineliminate niya raw yung mga kalaban niya sa droga. Matindi tong mga to. No? Lahat po ng binigay sa atin ng Duterte, hindi po sila nagnakaw. Sabi nga, magaling lang magtago si Duterte. 80 na po si Duterte. 80 na po si Duterte. Kailan niya enjoy yung mga ninakaw niya kung magnanakaw siya? Napakasakit. Putya, iniinda niya nga yung pamasahe sa Maynila eh, dahil gastos niya lahat eh. Pag iniimbitan nyo eh.